Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Gary C. At nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ngayong gabi po ang pag-uusapan natin ay tungkol sa diabetes. At ito po ay isa sa mga rini-request sa akin ng mga pasyente, mga follower natin sa Gabay sa Kalusugan page sa Facebook. So, makinig po kayo maigi dahil gusto ko po para tayo nagkukwentuhan lang. Parang papaliwanagan kayo ni Big Brother. Okay, Big Brother, no? Tapos, ipapaliwanag ko kung ano ba ang diabetes, sino nagkakaroon ng diabetes, sino yung mga posibleng magkaroon, ano ba mga pwedeng senyales o mga nararamdaman nyo na baka yan ay papuntang diabetes. Ano yung mga posibleng komplikasyon, ano ba yung kadalasan mga gamot na ibinibigay, ano yung pangkaraniwan na mga posibleng untoward effects o kaya mga side effects ng gamot, at ano yung mga tulong pang sarili, yung mga dapat yung gawin para makontrol natin ng blood sugar. So, maaaring hindi natin matatapos lahat ito sa loob ng 30 minutes. So, gagawin natin part 1, part 2 ang ating discussion. So, bago tayo mag-umpisa, kailangan bago natin ipaliwanag yung sakit, ano yung gamot, dapat naintindihan muna natin yung mismong diabetes. Ito po yan. Nung unang panahon pa, nung mga panahon pa ng Greek, no? Ang sakit na diabetes mellitus, mismo sa pangalan lang diabetes mellitus, magkakaroon ka na ng idea. Ganun naman halos lahat Sa pangalan lang ng sakit, may idea ka na kung ano ba yun. Yung salitang diabetes, sa salitang Greek, ang ibig sabihin ay Syphon. Syphon. Ang spelling po ng Syphon is S-Y-P-H-O-N. Syphon. Hindi po sipon Iba po yung sipon, siphon. Ang ibig sabihin ng siphon ay tuloy-tuloy na pagdaloy o pag-agos. O yun yung salitang diabetes. Ngayon, yung salitang mellitus, galing sa salitang honeyed. Honeyed, minatamis. So, pag ang asawa nyo medyo sweet sa'yo, ang tawag mo, uy, napaka-mellitus mo naman. Ibig sabihin, tamis mo, no? So, sa salita pa lang, diabetes mellitus, tuloy-tuloy na pagdaloy o pag-agos or pass-through, tapos matamis. Saan ngayon pumupunta yon? Sa ihi. Diabetes mellitus, ibig sabihin pala galing sa salitang tuloy-tuloy na pagdaan ng matamis na ihi. Magugulat po kayo. Nung unang panahon, hindi pa naman uso, di ba, yung mga fasting blood sugar o kaya yung mga glucometer, hindi pa uso yan Nung unang panahon, matagal na to kasi importante maintindihan natin yung parang ano bang history niyan. Yung mga doktor, para malaman kung ang isang pasyente ay diabetic, tinitikman po yung ihi. Abay, dinudot-dot nila doon. Nako, matamis, diabetic ka. Ganun pala nung unang panahon. Tapos yung isa pang ginagawa nila, yung ihi, nilalagay nila sa isang bote at iniiwan lang nila dyan sa isang tabi. Pag binalikan nila at maraming langgam, ayun, ibig sabihin, matamis ihi mo, meron kang diabetes. Swerte na lang, lumabas na yung mga strip. Kailan ba lumabas yung mga strip? Ano ba yung strip? Yung parang maliit na papel na ganyan na isang patak ng dugo, lalagay mo ngayon doon sa glucometer o kaya yung sa ihi. May strip na ina-examine ng ihi, malalaman din kung may asukal. Lumabas lang yan noong mga 1950s Yung strip para sa ihi, lumabas 1950. 1970 na lumabas yung glucometer na tinatawag. Mamaya pag-usapan natin, glucometer. Ano ba yung glucometer? Yan yung maliit na device, di ba? Kung saan ikaw ay kukunan ng isang patak ng dugo, ilalagay mo dun sa isang strip, ipapasok mo dun sa device at mamaya may reading na. Ayun yung mga simpleng paraan ngayon para malaman kung may diabetes o wala. Pero pag binalikan natin, alam nyo po ba na pataas ng pataas ang bilang na nagkakaroon ng diabetes? Hindi lang sa bansa natin, kundi sa buong mundo. Ang number 1 na dahilan, tamad mag-exercise.
higa-higa, sedentary lifestyle. Kain, tulog, higa, opisina, pirma ng cheque, uwi. Ganun lang, no? So, yan ang isa sa dahilan. Tapos, naglabasan na yung mga junk foods. Mga isang katutak na mga instant noodles. Mapapansin nyo, pag pumunta ka sa supermarket, di ba, may mga counter yan, no? Yung mga rack na tinatawag, 1, 2, 3, 4, 5. Ang dami niyan, hanggang minsan 30 pa nga yan. Isang rack, mapapansin mo lahat ng klase mga instant noodles. Iba-ibang bansa. Vietnam, Korea, Japan, Pilipinas, at marami pang iba, no? Ano ba yung mga yan? Carbohydrates. Yung mga carbohydrates o mga harina, yan ang number 1 na dahilan. Soft drinks, yung mga yan, no? Pero nakakatakot, according to the International Diabetes Foundation, ito po isang grupo ng isang organisasyon na lahat ng mga organization na may kinalaman sa diabetes ay membro dito sa grupo na to. Nalaman nila dito sa Pilipinas, inalam nila kano karami ba ang diabetic. So lumabas sa pag-aaral nila noong 2017, kasi wala pa yung latest 2017, lumabas na halos 4 million na Pilipino may diabetes. Ang masakit nito, marami pa dun sa 4 million na hindi nila alam na may diabetes sila. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, maraming Pilipino na malamang mataas ang blood sugar, pero wala silang nararamdaman, hindi naman sila nagpapacheck ng dugo, kaya hindi nila nalaman. Kasi base sa aking personal na experience bilang doktor, ang mga tao pupunta lang sa clinic pag may nararamdaman. Paano po yung mga tumataas ang blood sugar na normal po ang kanilang pakiramdam? Kasi hindi naman lahat na tumataas ang blood sugar ay may nararamdaman. Di ba ganun din pag mataas ang blood pressure? Hindi lahat may nararamdaman. So paano yung mga yon? By the time na nalaman na may diabetes sila, ibig sabihin nun, baka may complications na. So, itong pag-uusapan natin ay hindi biro dahil ang pagkakaroon ng diabetes ay walang pinipiling edad. Pwede nga po sanggol Maniwala kayo o hindi, sanggol pa lang, may diabetes na. So, pwede naman na pagdating nyo ng edad na 80, tsaka ka lang nagkaroon ng diabetes. So, bakit ganon, Doc? Ang labo naman. Kung kailan naman tumanda, hindi na kumakain ng mga serbetes. Yung serbesa, mga beer yun, di ba? So, yung mga, hindi na ako kumakain ng mga leche plan, hindi na ako kumakain ng mga ice cream, hindi na ako uminom ng soft drinks. Bakit ako nagkaroon ng diabetes? Di ba? Magandang alamin yan. So, sa madaling salita, maraming dahilan, di ba? So, ngayon, kung pag-uusapan natin ito, balik tayo dun sa strip. Yung sinasabi kong strip, di ba? Meron na, di ba, tinatawag na glucometer. I'm sure yung mga nanonood sa inyo, malamang, meron po kayong mga glucometer. Yan yung nabibili natin. Maski na sa mga drugstore ngayon, may nabibili ng ganyan, no? Maganda ho na meron kayong ganyan para nababantayan ng inyong blood sugar. Hindi naman kailangan palagi kayo mayroong fasting blood sugar. Hindi naman ginagawa yan linggo-linggo o buwan-buwan. Depende sa monitoring na gusto ng inyong doktor. So, glucometer, naisip nyo po ba? Matanong ko lang kayo mga diabetic. Naisip nyo po ba? Bakit ang tawag yan glucometer? Ayan. Bakit glucometer? Kasi ang chinecheck mo yung glucose. Ngayon, ang tanong, Doc, bakit sabi bawal kumain ng matamis? Pero tinanong ko yung doktor ko, sabi pwede ako kumain ng manggang hinog, pwede akong kumain ng ubas, basta limitahan lang. So, pag mangga, madalas natin marinig, isang pisngi lang ng matamis na mangga. Isang pisngi lang. Ako, depende sa ginagawa nyo. Kasi ang diet, depende rin sa ginagawa nyo halimbawa, diabetic ka, pero ikaw ay nagpapawis. Halimbawa, ikaw ay kargador sa pier. Nagbubuhat ka, nag-exercise ka, pinagpapawisan ka. Alangan naman yung pagkain mo, pareho dun sa isang taong nakahiga palagi at walang ginagawa sa bahay, kundi kuya-kuya-koy. Siyempre, magkaiba, di ba? So ngayon ang tanong, bakit glucometer? Yan, magandang tanong. Ito po ang sagot. Ang chine-check ng doktor, yung glucose ninyo Kaya nga, glucometer galing sa salitang glucose Alam nyo po ba na maraming klase ng asukal? Ayan. Yung asukal na nakukuha nyo po doon sa puting asukal, ang tawag sucrose, kamag-anak ni glucose. Alam nyo ba yung nakukuha yung tamis na nagmumula sa prutas? Ang tawag fructose. Magkaiba po yun, fructose.
Ang tamis ng gatas, saan nanggagaling? Nanggagaling sa lactose. O, di ba? Akala nyo lactose intolerance? Naku, nagtatai ako, minom ako ng lactose. Ano ba yung lactose? Asukal po yun. Sa madaling salita, yung sa salitang fructose, lactose, sucrose, yung OSE, yung sa dulo, OSE. Ano ba yung sinasabi natin OSE? Isa-isahin ko ha, para maintindihan nyo ha, kung ano yung mga klase ng asukal. So, OSE, di ba? Glucose, ang spelling GLUCOSE. Yung OSE, ang ibig sabihin niyan, honey, matamis. So, glucose, fructose, lactose. Ito pa isa. Oh, nangihina si Lola. Dalhin mo sa ospital. Palagyan nyo ng dextrose. Dextrose. OSE din yung dulo. Matamis. So, pag nangihina, oh, lagyan mo ng swero, lagyan mo ng dextrose yan para lumakas. Tama yon. Pero pag diabetic, hindi pwede bigyan ng dextrose. Kasi yung dextrose is sugar. So, nangihina, bigyan mo ng sugar. So, sa madaling salita, pag binigyan mo pala ng sugar, ang isang tao nangihina, ito ay nako-convert into energy. So, yun ang purpose. Pag kumain tayo ng matamis, para meron tayong source of energy. Ang problema ngayon ganito. Paano kung binigyan mo nga ng matamis, pero hindi naman nagamit ng mga cell ng katawan mo, kasi wala ka nung parang susi para makapasok yung kinain mong tamis, pumasok sa cell para magamit as energy. Wala ka nung susi Yung susi na yun yung insulin. So, madaling intindihin kung inyong papakinggan dahan-dahan. At mamaya may magsasabi, Dok, pakiulit, i-replay mo na lang. Nakapost naman ito sa Facebook at ipopost ko rin po ito sa YouTube. Meron na po tayong Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. YouTube channel. So, yung mga iba sa inyo na hindi pa nakasubscribe, I suggest mag-subscribe kayo kasi magpo-post ako ng iba-iba pa mga video. Okay? So, balikan natin. Balik. Dok, ano yung mga sinabi mo ulit? Glucose, fructose, lactose, dextrose. Sample pa lang yon. Etong question. Dok, ano ba yung mga artificial sweetener? Okay ba gumamit ang mga artificial sweetener, ang mga diabetic? Usong-uso ngayon yung stevia, di ba? O yung stevia ay isang halaman na nalaman, nagbibigay ito ng tamis, pero hindi nagpapataas ng inyong blood sugar. So, okay yan. Ano pa? Yung mga iba pa na mga ginagamit yung artificial sweetener, aspartame, no? O, yan, ginagamit din yan. Pwede yan, safe naman po yan. Pero pag lilimitahan mo rin, kasi may issue naman yan. Yung mga ginagamit, yung mga aspartame, may issue yan. Minsan, pag sumobra naman, pwedeng humantong sa cancer. So, ibang topic yon. So, pag-usapan natin yung diabetes. So, mabalik tayo ngayon sa diabetes. So, una, alam nyo na yung salitang diabetes mellitus. Ang tanong, Doc Gary, bakit mo naman pinapaliwanag pa yung mellitus? Basta diabetes, pare-pareho na yon. Ay, hindi po. Kasi po, dalawang klase ng diabetes. Isa yung tinatawag na diabetes mellitus, may kinalaman sa mataas na asukal sa dugo. At yung isa naman, diabetes insipidus. Yan, insipidus. Ito naman yung hindi mo makontrol yung tubig sa katawan mo. Parang palaging sobra, kaya wiwi ka ng wiwi, galon-galon ang iniihi mo. Bagamat ito ay very rare, bihira po ito. Bagamat nangyayari, bihira naman, still, magandang alam nyo na dalawang klase ng diabetes. Diabetes mellitus, yan yung kadalasan na problema pag mataas ang sugar, at diabetes insipidus. Yan. So, yan ang reason kung bakit ko tinalakay. Kasi karamihan sa atin, pupunta sa doktor, nagduda yung doktor mataas ang sugar, di natural, papacheck yung sugar mo. Paglabas ng tumaas ang iyong sugar, di syempre, kasunod yan, gamot. Ang problema, hindi nyo naintindihan ano yung mga term, ano yung dapat gawin, ano yung mga sarili nyo dapat gawin. Kasi karamihan ng pasyente may diabetes, maniwala kayo o hindi, lalo na mga senior citizen, karamihan ng senior citizen maingat na sa pagkain. Yung iba nag-exercise, yung iba hindi. Pero mataas pa rin ang blood sugar. May isang factor pa, stress. Kita nyo, ang dami, no? So, pinag-uusapan pa lang natin yung mga external factor. Hindi yung tungkol sa sakit mo, gamot mo. External, stress. Ang tanong, Dok, uminom ako ng gamot. 2 na nga gamot ko sa diabetes, 3 pa nga minsan, bakit mataas pa rin sugar ko?
Hindi na ako kumakain ng mga pinagbabawal. Hindi ako mahilig sa tinapay na puti, hindi ako kumakain ng mga instant noodles, pansit canton. Konti na lang kanin ko. Halos 1/4 na lang ng isang tasa. Panay gulay ako, panay isda at manok. Bakit mataas pa rin ang aking blood sugar? Yung tinatawag na stress. Ngayon ang tanong, Dok, ano naman kinalaman ng stress? Ano ba yung lintik na buwisit na stress na yan? Ito po yan, ha? Pakinggan nyo. Lahat tayo dumadaan sa stress. Ngayon, yung stress, pag tayo na-stress, anumang bagay, kasi iba-ibang stress ng tao eh. Siguro karamihan sa inyo, stress sa kulang daw sa pera. O yung iba siguro, stress sa asawa, yung bullshit na asawa mo, pwede ka nga nagka-diabetes, mister, dahil sa misis mo eh. Pwede yun, posible po yun ha. O posible naman si misis nagka-diabetes dahil naman kay misis. Posible yun, dahil sa sobrang stress. Ngayon ang tanong, bakit? Pag stress po tayo sa marami, iniisip natin kung ano-ano mga problema, depression, kung ano-ano, anxiety, whatever. Yung katawan natin, kusang nagpo-produce yan ng energy na dapat nanggagaling sa asukal. So, gumagawa ngayon ang ating atay at naglalabas ang ating atay ng mga asukal at pati mga muscle natin naglalabas ng asukal kasi kailangan natin ng energy during the time na meron tayong stress. Halimbawa, ayan, nasusunog yung bahay, malapit na sa atin, dali, buhatin mo yung rep. Bakit mo nabuhat yung rep? Dahil tumaas yung adrenaline mo. Yun na nagbibigay ng extra strength. Ano pa ang tumaas? Tumaas yung cortisol. Yung cortisol, isang hormone na pag tumaas yan sa ating dugo, ang ating atay ay gumagawa ng asukal. Ang tawag doon sa asukal na ginagawa ng atay natin is internal sugar. May external eh. External sugar, yan pinapasok nyo dyan sa bibig nyo, yung kalalamon natin, yan. Malakas kumain. Hindi syempre, yan yung external. Internal, yung sa loob. So, mas hindi ka na kumain kung yung internal organ mo, lalo-lalo na yung liver, ay na-stress tayo, lalabas yan ngayon ng asukal mula sa atay at mula sa muscle. At yan ang napoproduce ng problema. Tumataas yung sugar para may energy. Kaso kung diabetic ka, yung pagtaas ng sugar mo, maski wala na yung stress, kalmado ka na, hindi mo maibababa kasi kulang ang inyong insulin o wala kang insulin. Yun ang paliwanag. So, mga hormone na tumataas sa atin during stress, cortisol, yung adrenaline ang tawag nyo, adrenaline, saka yung tinatawag na growth hormone, yung tatlong yan. Yung tatlong yan lahat nagpo-produce ng pagtaas ng sugar. So ngayon, ipaliwanag na natin yung diabetes. Ang diabetes nahahati sa dalawa. Kaya nga tinatawag yung type 1, type 2. Pero may iba pa. May pre-diabetic, meron din tinatawag na gestational diabetes. So unahin ko muna ipaliwanag yung type 1 saka type 2. Bagamat pareho sila, ang problema, mataas ang asukal sa dugo. Yun ang tinatawag na diabetes. So type 1, kadalasan ito yung tinatawag na insulin dependent. Ito yung mga taong mataas ang blood sugar mula bata pa sila. Maaring teenager, maaring bata. Yung iba, basta nagkaroon ng pagtaas ng sugar before the age of 40. So ito yung tinatawag na juvenile onset nung araw. Pag sinabing juvenile, mga bata-bata. Yan yung uri ng diabetes ng sikat na singer na katukayo ko, si Gary V. Gary Valenciano. Ngayon, yung type 2 naman, ito naman yung mga nagkaroon ng diabetes, kadalasan above 40 years old. So kung edad nyo lampas 40, nagkaroon ka ng diabetes, malamang ang tawag sa'yo type 2 diabetic patient. Ngayon, ano yung pagkaiba ng dalawa? Yung type 1, yung mismong pancreas o lapay na gumagawa ng insulin ay hindi na gumagawa o kapiranggot na lang ang ginagawang insulin. So ito yung mga pasyente na kailangan turukan ng insulin habang buhay. Hanggang ngayon, wala pang nakikitang gamot na iniinom na insulin na pamalit dun sa tinuturok sa mga pasyente. So, maski na mayaman, naka-insulin po yan. Yan yung type 1. Anong dahilan? Bakit nagkaroon ng ganon? Pwedeng, una, family history. Nasa lahi nila. Pangalawa, pwedeng nagkaroon siya ng tinatawag na autoimmune disorder kung saan yung sarili niyang katawan ang sumisira dun sa pancreas niya
Kaya humina o hindi na makagawa ng insulin. So yan yung type 1 diabetic. Yung type 2, which is 90% ng mga diabetic sa buong mundo ay type 2 na tinatawag. Yung type 2, sila po yung nagkaroon ng diabetes na lampas sa edad na 40. Sila po yung meron pang pancreas na gumagana. Gumagawa pa ng insulin. Pero maaring tamad, hindi masyadong gumagawa yung pancreas, o kaya may insulin pero hindi sensitive o hindi nagagamit ng katawan ng maayos. Kaya ang ginagawa sa mga type 2, binibigyan ng mga oral medication. Hindi kailangan turukan ng insulin ang type 2 kasi meron pa silang pancreas o lapay na gumagawa ng insulin. So ang kailangan nila ay gamot na iniinom para kilitiin nga natin itong pancreas para dumami ang insulin, para gumawa siya ng maraming insulin. O kaya bigyan nga natin ng parang tinatawag na para maging sensitive yung mga cell at magamit yung insulin na ginagawa pa ng lapay niya o pancreas. So, kailangan maintindihan niyo po ito. Bakit? Marami po kasing pasyente na type 1 na kailangan mag-insulin pero ayaw nilang magpaturok. Ngayon, kung type 1 ka, maski na anong oral inumin mo na medication, hindi mo na mapapagawa ng insulin yung pancreas nyo dahil sira na o nagma-malfunction na. So, doon nagkakaroon ng problema. Bagamat may mga gamot for diabetes na pwedeng ibigay para makontrol din ang inyong blood sugar, but kailangan nyo po ng insulin. Yan. Very important po yan. Kasi yan yung pinaka-basic mo na. Ngayon, napag-usapan natin type 1, napag-usapan natin type 2. Ano naman yung tinatawag na gestational diabetes? Pag sinabing gestational diabetes, nagkaroon ka ng diabetes mula nung ikaw ay nagbuntis. So, yung mga senior citizen, hindi na po kayo kasali sa usapan. Dahil hindi na po kayo magbubuntis, di ba? Pero yung ang edad, pagpalagay natin, 20 anyos pataas, hanggang mga 40, for example, nagbuntis ngayon. Kaso bago siya nagbuntis, medyo overweight. Malaki. O kaya, may lahi talaga sila ng diabetes. Either yung nanay niya, tatay, o mga kapatid. Tapos siya ay hindi rin nag-iingat nung buntis siya, kain ng mga pinagbabawal na matatamis. From the time na buntis siya, nagkaroon ngayon siya ng pagtaas ng blood sugar. Ang tawag gestational diabetes. Ipaliwanag natin ulit, bakit na naman? Kasi po, may mailan-ilan lang. Hindi po lahat ng babaeng mataba na magbubuntis ay magkakaroon ng diabetes. Gusto kong ilinaw. May mga mailan-ilan, mga 2 to 5% lang na mga kababaihan na overweight, tapos may lahi ng diabetes, may tsansa na magkaroon din ng diabetes during pregnancy. So, ibig sabihin, after manganak, maaring bumalik na sa normal ang kanyang blood sugar. Pero may iba, after manganak, tuloy-tuloy na naging diabetic yung pasyente. Bakit nagkaroon ng ganon? Kasi, nalaman nila, during pregnancy ng isang babae, siyempre, babae lang magbubuntis, natural, di ba? Isang babae, alam, siyempre, during the pregnancy, yung pag-develop ng placenta o yung bahay ng bata, no? Ang tawag nyo is basta yun na yun, placenta, bahay bata. Okay. During the process ng pag-develop ng placenta na yun, yung pasyente mismong buntis, humihina yung kanyang insulin. Nagiging less sensitive na yung cell ng katawan niya. So may kinalaman pala sa pag-develop ng placenta. Yan. So, tatlo na yung pinaliwanag ko, di ba? Type 1, type 2, tapos gestational. Yung pang-apat, pre-diabetic. Ito yung mga mataas ang kanilang blood sugar, pero hindi pa naman ganun kataas para sabihin na diabetic sila, pero sila yung malaking tsansa na magkaroon ng diabetes balang araw. So, ito yung mga, kumbaga, above normal but not so high. So, pag ganyan, binibigyan na natin ng paliwanag na, mag-exercise ka na, mag-diet ka na, at hindi kailangan ng gamot, usually. Pero kung matigas ulo at talagang nasa lahi nila, minsan, mas mahirap iwasan kung nasa lahi natin Kasi pwede mong iwasan yung mga bawal kainin, pero kung nasa lahi nyo, hindi nyo maiwasan yan. Hindi nyo naman mapipili nanay at tatay nyo, di ba? Okay. So, yan yung mga paliwanag. Ngayon, Doc, ano ba yung mga pwede ko maramdaman? Ano ba yung mga senyalis na tumataas na ang aking blood sugar? Kita nyo kung mapapansin nyo, ang aking paliwanag ay dahan-dahan kasi gusto ko maintindihan yung maigi to.
Dahil tulad na sinabi ko sa regular consultation, it's so hard na maipaliwanag ng doktor to sa lahat ng pasyente niya. Natural, at less na pagsasamahin kayo. Ngayon, ano yung mga pwede niyong bantayan sa ngayon? Ha? Ngayon, bantayan niyo sa mga sarili niyo. Okay, kung kayo po'y walang kaduda-duda pa na may diabetes, ito po yung mga bantayan niyo. Meron 3 P. 3 PPP. Ayan. Ano ba itong 3 PPP? Number 1, polyuria. Polyuria. Number 2, polydipsia. And number 3, polyphagia. Yung polyuria, ibig sabihin, panay ang ihi. Malakas umihi. Wiwi ng wiwi. Yung polydipsia, palaging uhaw na uhaw, tuyo palagi lalamunan, na may koneksyon kasi dun sa ihi ng ihi. Ihi ng ihi, kaya natutuyo lalamunan, na di-dehydrate. Matalino ang Diyos Ginawa niya mauhaw ka para uminom ka ng tubig. Para umihi ka, para ilabas mo yung sobrang asukal sa iyong dugo. Lumalabas yan sa ihi. Pati pawis, pati dumi, lumalabas yan. At yung sinasabi kong polyphagia, ito naman yung gutom na gutom. Kakakain lang, gutom na. Pero walang bulate Walang bulate. So, ulitin ko Ito very important to. Bakit? Karamihan ng diabetic patient ko, pag hindi control ang sugar, itong 3 to hindi nawawala. Ulitin ko ihi ng ihi, ang dami iniihi. Palaging tuyo lalamunan, uhaw na uhaw, at palaging gutom. Parang kakakain lang, gutom na naman. Ngayon, may paliwanag lahat yan. Tingnan nyo Number 1, kaya ihi ng ihi, kasi nga sobra sukal, yung kidney mo, pinipilit niyang ilabas. Kaya importante na ang kidney nyo maganda function. Dahil pag sira function ng kidney, hindi ka naman makaihi. Doon mo makikita na magaling ang Diyos, ginawa niya yung kidney para ilabas mo yung mga waste. Waste yan sobrang mga dumi ng katawan. So, nauhaw ka para uminom ka ng tubig. Bakit ka nagutom? Kasi, di ba pinaliwanag ko kanina, kumakain tayo ng mga carbohydrates o matatamis para meron tayong source of energy, di ba? Kaso, wala kang insulin. Mahina insulin mo, hindi gumagawa yung pancreas mo. O kaya, tamad yung pancreas mo, konti lang ang insulin. So, ano nangyayari? Ang ginagamit mo sa source of energy, pag ikaw ay nagkikilos, maski pagsasalita, kailangan mo ng energy Lakad, kilos, paghinga, lahat yan, pati pag-iisip, kailangan mo ng energy nang gagaling dyan sa mga carbohydrates o sugar. Wala kang insulin Ang ginagamit mo ngayon, yung fat cells mo, saka muscle. Number 1, yung fat cell. Kaya karamihan ng mga diabetic, nangangayayat. So kung napansin nyo ba, ang laki ng pinayat nung kumpare ko bakit? Lakas naman kumain ni pare Malakas kumain, kasi nga gutom na gutom. Pero hindi niya nagagamit as a source of energy yung kinakain niya. Ang ginagamit niya yung taba ng kanyang katawan, kaya nangangayayat. Kaya siguro yung mga matataba, mas maganda magka-diabetes, papayat. Uy, naku biro lang yan Ayoko mag-wish ng ganyan. Masama magkaroon ng diabetes, ang hirap i-control yan. So ngayon, yung 3 P, huwag niyong kakalimutan. Ngayon, dadagdagan pa natin. Ano pa yung mga posibleng maramdaman nyo? Isa-isayin natin marami to. Mapapansin nyo na lumalabo paningin. Pag kayo po'y biglang lumabo paningin na parang meron ka nakikitang ulap na kulay itim dito o kaya puti na gumaganyan-ganyan. Nasa paningin nyo, mga floaters, minsan senyalis yan na mataas ang blood sugar. Dati nababasa mo, ngayon parang ang lapit-lapit na, hindi mo mabasa. Pero naiba ako, sa pasyente ko sa clinic, iba Maski malabo mata, maski nga bulag, pagpasok sa clinic, sabi, Dok, ang pogi mo. Ewan ko, baka gino-joke lang ako. Hindi, biro lang So, ano pa? Palaging liyo. Parang lutang. Nahihilo. Tapos yung iba dyan, nako, napansin nila, nangihina, nanlalambot. Kasi nga wala ngang energy, di ba? So, lahat yan may paliwanag, connect yan Tapos, irritable. Yan. Kaya kung may kilala kayo na dati, ang bait-bait, ngayon, irritable. Aba, teka muna, magpa-check ka ng blood sugar mo. Sabi niya, loko-loko ka ba? Anong pakialam mo? Wala kami lahi ng diabetes, no? May ganyan sumagot. Ganyan. Wala kami lahi. Oy, hindi lang porkit walang lahi, hindi ka magkakaroon ng diabetes. May acquired dahil sa kakakain, dahil sa overweight. Kita nyo Ano pa? Napansin nyo, madali kang hingalin. Dati mo nagagawang exercise, medyo hirap ka na ngayon. Nandyan ay nagmamanhid.
Parang pinapardible, parang tinutusok-tusok yung inyong mga palad at talampakan. Para may gumagapang na langgam. Pagtingin mo, wala naman. Yan ay mga sign na mataas ang blood sugar. Yung pasyente na sinasabi, Dok, bakit nangangati balat ko? Mataas ang blood sugar. Pag stress ang tao, napansin nyo, nangangati? Kasi tumataas ang blood sugar. Kasi pinaliwanag ko kanina, pag stress ka, naglalabas ka ng internal sugar na nagkukos ng itchiness. Nangyayari po sa akin yan. Kaya pag may pasyente po ako na sobrang kulit at hindi naman sumusunod sa akin, ganyan ako ng ganyan. Makati, panandalian lang yon. Bumababa naman yung sugar mo dahil normal yung pancreas mo, so walang problema. Ano pa? Ito yung mga hindi nyo akalain. Madalas ko marinig, Dok, wala akong diabetes. Sabi ko, bakit mo nasabi? Kasi pag nagkasugat ako, gumagaling agad. Isang basihan yon na pag mataas ang sugar, matagal gumaling ang sugat. Pero ang tanong, paano kung ikaw naman may konting sugat, ginamot mo naman agad? Di nakokontrol mo yung paglala nung sugat o nung bakterya. So, hindi mo pwedeng basihan lang na 100% na basta may sugat na gumaling, walang diabetes. So, tandaan nyo po yan. Then, ano pa? Frequent vaginal itchiness. Ito, matindi. Alam nyo ba, dati, nung matagal na to, may pumuntang pasyente sa akin, babae. Dok, nahiya man ako sabihin, pero palagi Makati Puerta ko. Sabi ko, bukod sa Makati Puerta, ano pang ibang napansin mo? Napansin ko may discharge ako sa vagina, no? Pag tanggal ko ng panty, may para mga kesong puti. Sabi ko, wow, okay yun, masarap yun kesong puti. Tapos Makati. So, nagpunta raw siya sa isang doktor, binigyan daw ng antibiotics kasi daw, bacterial infection yan. Hindi naman napacheck, basta binigyan na lang ng mga cotrimoxazole, mga gano'n, no? Usually, antibiotics sa ihi. Ngayon, nung pumunta sa akin, sabi ko, napacheck mo na ba yung blood sugar mo? Naalala ko yung sagot Itong sagot niya, Dok, ano naman kinalaman ng Makati yung Puerta sa blood sugar? Sabi ko, pacheck lang natin kasi minsan, pag mataas sugar, pwedeng Makati ang vagina. Ay nako, nung nagpacheck, alam niyo po ang resulta? Believe it or not, 400 ang kanyang blood sugar. Ang normal blood sugar, hindi dapat lalampas ng 100 milligrams per deciliter. Kanya 400. So, after nung na-control yung blood sugar niya, nawala yung vaginal itchiness, nawala yung discharge. So, posible yun. Kaugnay nito, posible rin na magkaroon ng tuberculosis. Pag mataas ang sugar, malaking tsansa magkaroon ng tuberculosis. Spot sa baga. Bakit? Kasi pag mataas ang inyong dugo, ang bakterya nagmumultiply yan. Mas mahirap makontrol ang bakterya o infeksyon kung ang inyong blood sugar ay mataas. Yan. So, tandaan nyo, pag diabetic kayo, tapos nangingitim po yung mga hinlalaki nyo at meron kang, halimbawa, parang nana doon, nagpa-pedicure ka, nasundot, nagkaroon ng nana, infeksyon, hindi po gagaling agad yan kung ang inyong blood sugar ay mataas. Kaya mga diabetic, mag-iingat talaga kayo. Bawal sa inyong magka-infeksyon. Even yung ordinary trangkaso o busipon, mas mahirapan kayong gumaling kung mataas ang inyong blood sugar. Yan, tandaan nyo po yan. So ano pa? Bukod sa vaginal problem, pwede rin skin infection tulad ng pigsa. Maraming diabetic na meron silang pigsa na palipat-lipat, papalit-palit, minsan sa puwet, minsan sa binti, no? Minsan sa likod. Ito, pag nagkakaroon kayo ng pigsa na pabalik-balik, pa-check nyo rin po ang inyong blood sugar. So, yan yung mga posible. Ang dami pa niyan. Erectile dysfunction, naku po. Yung mga tatay dyan na nakikinig, erectile dysfunction, naku po. Kaya pala hindi ako tinatayuan dahil meron po akong mataas ang blood sugar ko, meron akong diabetes. Tapos pupunta sa doktor. Ang unang tanong, Dok, ano bang pampatindog? Dapat ang unang tanong mo sa akin, paano makontrol yung blood sugar? Huwag yung, ano po, Dok, yung pampatindog. Hindi ganon. Okay? So, kita nyo, I'm taking my time, dahan-dahan, pinapaliwanag ko. Alam ko, lumampas na tayo sa 30 minutes, pero gusto ko Bakit ba? Okay. Gusto ko ituloy No, bahala na. Overtime na lang tayo. Teka muna, meron bang, tingnan ko muna sandali, baka naman para ako siraulo, wala nanonood sa akin Sandali titingnan ko lang po kasi, ang hirap magpaliwanag kung alam mong walang nanonood So, sandali lang I'll just have to check this. Sandali lang po
Abay, pwede rin kayo magtanong. Mamaya kung may ano ko, sasagutin ko yung mga tanong nyo, ha? Aba, marami pala. 1,300. Uy, maraming salamat, ha? Parang iniisip ko ito yung magparapol, ha? Biya mo. Joke lang, ha? Baka mamaya isipin nyo may rapol na naman. Naabusado kayo. Kayo talaga. Okay, ito ngayon. So, nabanggit ko na yung mga lahat ng mga posible mga signs and symptoms, no? Pag sinabing signs and symptoms, signs, yung nakikita ng doktor, symptoms, yung nararamdaman ng pasyente. So, pigsa, nakikita ko yan. So, pag nakita ko may pigsa, o kaya, nakita ko panikamot, ayan, yan ang tinatawag na ba? Sign to, ha? Symptoms naman, yung daing ng pasyente na hindi ko nakikita. Okay. So, mahaba yung discussion. Ngayon, paano malalaman kung may diabetes ang isang pasyente? Magandang tanong. Simpleng-simple, ilalawit mo lang. O tatay, lalawit mo yung braso. Kukunan ka ng dugo dito, ang tawag fasting blood sugar. Pwede rin dito sa daliri. Yung tinatawag na gumagamit ka ng glucometer, pwede rin. Sa gising mo sa umaga, yun ang gamitin mo, yung pagtusok lang dito ng isang patak ng dugo. Pwede yung dalawang yon, no? So, pag nakuha na po yung dugo nyo, usually muna, ito muna, kano katagal ang fasting? Ito marami sa inyo, under fasting o kaya over fasting. Ano ibig sabihin nun? Sinabi ng doktor, huwag ka munang kumain at least 8 to 10 hours. Ang ginawa mo, pupunta ka na lang sa laboratorio ng alas 8, alas 6 ng umaga, nagkape ka pa. O kaya, kumain ka ng konting pandesal. Mali na po yung resulta. O kaya, alam mo, pupunta ka sa doktor at sa laboratorio bukas, ang ginawa mo, alas 5 pa lang ng hapon, hindi ka na kumain hanggang kinabukasan alas 8 ng umaga. Ilang oras yun? 15 hours yun. Alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng umaga, that is 15 hours fasting. Kung 15 hours fasting, nako, hindi na rin accurate yan. Ibig sabihin, sobrang baba na ng resulta nyo. Hindi ba? So, kailangan, nandun lang sa pagitan ng 8 to 10 hours. 8 hanggang 10 oras. Minsan may laboratorio gusto 12 oras. Depende sa sistema na ginagamit nila to check your blood sugar. Ngayon, pag nakunan ka na ng dugo, doon ka lang kakain. Balikan mo na lang yung resulta at dalhin mo sa doktor yung resulta. Doon sa resulta po, ibibigyan ko kayo ng mga readings para maintindihan nyo. Kasi marami sa atin, diabetic hanggang ngayon. Ilang taon ka ng diabetic? Dok, 5 taon na. Alam mo ba kung ano yung normal blood sugar? Basta nakalagay doon, normal pag ganun. Kasi pag laboratory, may star pag abnormal. Hindi, ikaw ang abnormal, no? Dapat alam mo, kasi sa tagal mo may diabetes. So, ito na po yon. So, kung fasting blood sugar, ibig sabihin, hindi ka kumain ng mga 8 oras minimum, o kaya 10 oras, o 12 hours maximum, pag nakunan ka na, ito po mga dapat maging result. Normal, kung 100 milligrams per deciliter pababa. Between 70 to 100 milligrams per deciliter. Yan ang normal, Ulitin ko, 70 to 100. Ngayon, pag ang nakuha sa'yo, 105 o kaya 110, hindi naman automatic diabetic ka na, lalo na kung isang beses ka pala nakunan. Bago sabihin na diabetic ang isang pasyente, dapat 2 beses ka nakunan ng dugo na magkaibang araw. Either 1 linggong pagitan o 2 linggong pagitan. Kinunan kita ng dugo ngayon, after 2 weeks, kunan kita ng dugo ulit. Titingnan ko ngayon yung 2 resulta. Usually, ako, pag nakita ko mataas sa unang araw, diet ka muna, exercise. After 2 weeks, ulitin natin. Unless may mga nararamdaman yung pasyente na kailangan bigyan mo kagad ng gamot. So, after 2 weeks, pag nakita ko, nag-diet ka lang, nag-exercise ka, bumaba na, okay, tuloy mo na lang yung diet exercise. Yan ang dapat. Yung pag-inom ng tubig, pagkain ng tama, ehersisyo, stress management. Yan ang pinaka-importante sa unang araw na nalaman na mataas ang inyong blood sugar. Ngayon, may range yan. So, kung 70 to 100 is normal, from 101 hanggang 126 below, consider as pre-diabetic. Ibig sabihin, medyo, pag di ka nag-ingat, yari tayo. Pero pag 126 pataas sa 2 beses na kinunan ng dugo, 2 beses na magkahiwalay, ang resulta mo, halimbawa, 140, 140, 170, 180, ganyan, automatic, meron ka ng diabetes. At maaaring kailangan mo nang uminom ng gamot na maintenance. Hindi maaari. Dapat. At pag once na na-diagnose kang diabetic, forever diabetic. Ang habol ng doktor, makontrol ang inyong blood sugar para makaiwas tayo sa complication.
So kung hindi natin makontrol yan, doon na tayo magkakaproblema. Doon na magkakaumpisa yung mga kaletsyahan na related sa blood sugar. So maraming pasyente may diabetes na control, walang problema. Pero pag hindi control, doon nag-umpisa yung mga complication. So siguro, naintindihan niyo po yung paliwanag natin ngayon sa part 1. Lampas-lampas na po tayo sa oras, pero I don't care. Ang importante, maintindihan niyo po yung aking paliwanag. Ngayon, Doc, bakit sabi mo ang normal 100 hanggang mga 70? Ganyan ang normal. Bakit ang resulta ko 3.5? Ang baba naman. Kasi po, dalawa po ang reading. Anong reading? Merong American standard, merong mga European standard o British from England. So, itong 100 na sinasabi ko, 70 to 100 milligrams per deciliter is the American standard. Para ma-convert mo lang siya doon sa kabila, i-divide mo lang sa 18. So 100, for example, nakuha sa'yo, 150 halimbawa, divided by 18. Dapat, ang resulta, hindi lalampas ng 5.6 millimole per liter. So, magkaiba lang ang unit. Parang sinabing height mo. Anong height mo in meters? Anong height mo in inches? Anong height mo in centimeter? Iba-iba lang, pero may conversion factor lang yan. So, ganun lang. So, I hope, maski paano, meron po ako na ipaliwanag sa inyo ngayong gabi, dahil alam kong hindi natin matatapos sa isang upuan itong topic na to. Kaya yung sa part 2, baka may part 3 pa tayo. Bakit? Kasi gusto ko ipaliwanag ko dito sa Gabay sa Kalusugan, ano yung mga naramdaman, ano yung mga dapat gawin, ipaliwanag ko yung mga dapat kainin. Yung topic lang ng kainin, sa tingin ko, isang 30 minutes, ubos yan. At kung napansin nyo, mula naman nag-umpisa ako, hindi gagaya nung nasa radyo ako dati, may commercial break every 15 minutes. Hop, mayroong commercial. Dito wala Tapos, walang commercial, ako pa entertainer nyo. Aba, sobra-sobra na itong ginagawa ko. Ano to? Pagmamahal ba to sa bayan o sa mga gurangski? Ewan ko. Hindi ko na alam. Bahala na. Okay. So, tandaan nyo po, yung mga diniscuss ko ngayon, ulitin nyo itong video, panoodin nyo ulit. Kasi I'm sure yung iba sa inyo, baka not paying attention. Kasi ako rin, nung estudyante ako, pakialam ko dyan, matutulog ako, inantok ako. Pero iba na ngayon. Pag nagkakaedad ka, attentive ka na pagdating sa kalusugan. Bata, makikinig ba sa atin? I don't think so. Mga bata, hindi makikinig yan. Pero alam nyo, mahalaga tong topic na to. Mahalaga sa akin. Bakit? Last year po, sa mga hindi nakakalam, my son-in-law passed away. And siya ay diabetic. Pumanaw siya sa edad na 26. So yung aking apo ay wala ng father. So, ang bigat nun. Diabetic siya na nagkaroon ng complication. At sa part 2 natin, i-discuss ko yung mga complication. Ano mga delikado rito. Bago tayo mapunta sa dialysis, marami naman dadaanan yan Hindi naman dialysis agad. Yung dialysis, pinakadulo na yan. Pero maraming nauna. Lumabong mata, nabulag. Naku, daming ganyan. So, pag-uusapan natin yan next week. Pero tulad naman ng dati, ayoko naman kayo iwanan ng walang pabaon, di ba? No? Pabaon na kanta. Nagtataka yung iba, no? Ikwento ko lang kasi marami sa inyo mga first time na nanood, no? Alam nyo po, ako'y nasa radio for 21 years. Tumigil lang itong year na to nung February. Nung mga first 2 years ko sa radio, I'm talking about year 2000, 2001, may isang pasyente pumunta sa clinic. Sabi niya sa akin, Dr. C, napapakinggan kita sa radyo kay Chad Deli at sana mag-guest ka doon sa kantahan nila kasi may kantahan doon. Sila Rick Manrique Jr., Diomedes Maturan, Celi Bautista, mga kilala yan, no? At nag-guest ako doon. So nag-umpisa noon, kanta puros kundiman. Napansin ko yung mga senior citizens sa clinic ko, Doc, napakinggan kita, pwede ba mag-request? Pwede mag... Nag-umpisa yung mga ganyan. Hanggang sa naging parang style na natin na after the program, yun na siguro yung pinaka-relaxing ko. Ay, natapos din tong lecture ko. So, relaxing, kanta-kanta. Hindi ako magaling kumanta. Pero, pag sinabi mo yan sa isang senior citizen na mahal ako, baka magalit sa iyan. Alam mo naman mga senior citizen, solid.
Maski na pangit yung tono, sila lang ang nagsasabi, ang ganda ng boses mo. So, maganda man o hindi, this is just to entertain everybody. And I hope you will like this song. Hinanda ako to para sa inyo kasi marami na mga gurang dito. So, ready na kayo for our finale. Basta abangan nyo po yung part 2 at saka mag-subscribe po kayo sa YouTube. YouTube channel ko po is Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. Mag-subscribe kayo at i-load ko to. Pati yung mga iba pa mga topic ko tungkol sa diabetes, maski yung mga nakaraan, pipilitin ko pong may upload sa YouTube. So, ito po ay para sa inyong lahat. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi o kahit maputi, kahit maputi na ang buhok ko. Pagod ako. Ito yata yung pinakamahabang lecture ko. So, anyway, Thanks for watching. maraming salamat po, no? We appreciate it. Maraming salamat po sa inyong lahat. At abangan nyo po yung part 2. Pinapangako ko po na very interesting at pipilitin ko maging masaya ang aking pagtuturo sa inyo dito sa Gabay sa Kalusugan. So maraming salamat po. Ako po si Dr. Gary C. Bye-bye!